Pilipinas ang oras, 15 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine, Api, DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Teka, nag-time check na ba? Time check uli. Oras sa ganap ng alas 8:16. Damdaming Bayan. There's another barrel with the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this how she takes him by the hand. Ooga-dee, ooga-da, life goes on. La, la, the life goes on. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, Malacanang. Naimbag gabigat Apo Presidente Bonget Marcos. Naku, tuwan-tuwa ha? Tuwan-tuwa, nagtatalon sa tuwa ang Pangulo Marcos. Dagdag ko na rin yung yung nagtatalon. Siyempre, sino ba naman hindi matutuan na naibasura na ang impeachment complaint laban sa kanya. Ayan. Sabi siguro, safe na ba ako? Safe na ba? Ayan. Pero may pasakalya na itong si Congresswoman Luistro. Ha? Aba, hindi pa patay. Hindi pa DOA Congressman Egay Erice. Ha? Dahil bagamat ibinasura na sa Justice Committee ang impeachment complaint. Yung dalawa ha? Ayan. Yung dalawang impeachment complaint ay hindi pa daw safe. Ha? Dahil ito ay pagbubutuhan pa sa plenary ng Kongreso. At kailan pang makuha ng 1/3 votes. Ayan. Sa dinami-dami ba naman ng kakampi ng presidente sa Kongreso, kailangan pa bang i-memorize yan? Kaya yung mga nag-file na impeachment complaint galit. Ayan. Anong sinasabi yung hindi sufficient in substance? Ha? Masustansya yan kahit walang betchin. Kompletos recados daw. So anyway, talagang ganyan. Numbers game talaga yan, kaya ayan, natutuwa ang Malacanang. Siguro lalo na ang Madam First Lady Lisa Araneta Marcos. Ha? Ay, good morning Madam First Lady. Ayan. 876 days na lamang po, Madam. Before June 30, 2028. Ayan. Before you can sing, it hurts to say goodbye. So yan po, mahabigan ang sitwasyon ngayon. Ano ba naman ito? Ang init natin ang mga issue ngayon. Abay, pati sa Senado, kung may impeachment, bumaba ang impeachment sa Kamara. Abay, sa Senado naman, may kudita. Ayan. Kaya lang mukhang matatag ang Senate President Tito Sen.
Abay, hindi na kumbisinin na congressman, Senator Alan Peter Cayetano, si Madam Loren Legarda. Ay, nako talaga. Sabi tuloy ng ating kausap na senador, ha? Abay, Sen, sabi ko, ano ba nangyayari dyan sa inyo? O nga, ang gulo-gulo. Huwag natin pag-usapan niya. Sino ba ang kandidato nyo, ha? Sino ba ang nakita nyong kandidato na administrasyon sa 2028 presidential elections? Nako, wala, ha? Ganon, wala. Ala daw ilalaban kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio at Vice Presidential Candidate Marcoleta. Pagka daw pinagsama ang VP Inday Sara, ha? At Senator Rodante Marcoleta, ha? Alam naman si Carodante, INC yan, ha? Abay, sabi na ating kausap na senador, abay, landscape yan, lakay. Baka po landslide. Anyway, pero nagulat ako, ha? Abay, totoo bang pinaplano nila ito manang Aimee, ha? Abay, kung wala daw magandang malakas na kandidato ng administrasyon ni baka daw si ading Irene Araneta ang ilalaban, ha? Ading Irene, wala namang apolitical yun, ha? Ayan. Pero sabi niya, inaamin naman nila na si ating Inday talaga ang woman to beat, Apo second gentleman na Mansa Carpio, ha? Kaya lang kunada Apo ay naku, no ni Inday ti agpresidente ay riribok manan, ayan. Magulo manan, ha? Sabi niya, bakit? Asahan mo pagka si Inday ang naging presidente, ha? Ang unang agenda, ipakulong ang mga Marcos. Daming bayan. Ganun ba yan? Sandali lamang at anong may press con, ha? Ayan, teka ba, babati muna ako, ha? Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Makalma at welcome sa ating palatuntunang damdaming bayan. Pakisabi nga sa traffic, ha? Tama na yung isinisigaw ni Yuel na number 1 na naman, at saka si Sherwood, Diyos ko naman, nakakahiya na, Diyos ko. Baka sabihin, yabang-yabang natin, ha? Sabihin niya na, tama na yung once, twice, ayan, thrice is enough. Daming bayan. Pero may press con daw, unahin natin. O sige, akala ko unahin natin ang Malacanang, ha? Alamin sa natin kung talagang nagtatalon sa tuwa ang Presidente Bonget, ha? Nang ibasura sa Justice Committee ang impeachment complaint. Pero ito muna, latest muna sa Campo Crame. Saan ka ba, Edniel? Campo Crame o sa Campo Aguinaldo? Ayan. O sa EDSA? Ayan. Kahit nasaan ka man, narito ang latest. Ano ito, Jeric, ha? Ayan. Tungkol saan ba ito, ha? Akala ko ba naman akala ko ba kung anong flash report ito akala ko pa naman yung tungkol na kay Michelle D. Ayan, Rian Ramos at Samantha Panlilio, ha? O kaya ay yung pinatay na policewoman, ha? Ayan, o kaya yung pulis na itinapon, sinemento, inilagay sa septic tank. Ayan, sigarilyo pala ito. Anong klaseng sigarilyo ito, ha? Nadiscovering, alam mo na yung nagsimula tayo sa politics, Ayan, sige, di tayo sa smuggling, ha? Nadiscovering illegal na cigarette factory sa McKinney, Pampanga. Gumagawa ng parehong brand ng bilyong pisong smuggle na sigarilyong nasabat ng PNP. Akala ko yung cigarette factory dyan sa Pampanga, Edniel, gumagawin na rin yan ng Marlboro. Ayan. Ano yung mga sikat na sigarilyo? Marlboro, ayan, Philip Morris, ayan, o kaya Hope, Fortune, ayan. Ano yung mga sikat na sigarilyo? Yung mga Yossi ng Yossi dyan. RH number 52, Edniel Parosa. Ayan, sino may-ari niyan? Sino ang may-ari ng cigarette factory na yan? Edniel.
Lakay, andito tayo ngayon sa Mexico, Pampanga. Oh, nasa Mexico ka pala. Inspeksyonin Oh. ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates at Interior Secretary John Vic Remulla itong nadiskubre ng illegal na paggawaan ng sigarilyo. Una itong na-raid ng mga tauhan ng Bureau of Customs at PNP nitong Enero 28 kung saan 6 na Chinese national at 63 Pilipino ang kabuuang na aresto. Batay sa mga paunang impormasyong inilabas ngayong umaga, iisa lakay o pareho yung brand na ginagawa dito sa walang permit na pabrika ng sigarilyo at yung mga smuggled na produktong nasabat ng Highway Patrol Group kamakailan. Makikita rito lakay. Anong brand ba yan? Produktong nasabat yung mga brand ng Two Moon lakay at Playboy. Hindi sila mga Two Moon? sikatang mga sigarilyo. Anong 2 buwan? Sila yung 2 buwan lakay. 2 buwan, Playboy. 2 moon. Ayan. At saka? Ito yung Playboy. Playboy Playboy parang ba? Playboy magazine. Okay. Ito yung 2 months tsaka ito Playboy. Ito yung same brand lakay na magugunita noong Disyembre ay nakuha doon sa kampal na operasyon ng Highway Patrol Group. Magbunga sa pagkakaharang ng 1.1 billion pesos na halaga ng smuggled cigarettes sa may Balete, Batangas at 1.5 billion pesos na halaga ng puslit ding produkto sa area naman ng Malabon. Makikita dyan sa mga video natin ipinadala, nitong warehouse dito ay may tatak na Dragon JJ8. Dragon FNB JJ8. Trading. Double At, Dragon ba yan? Siege. Mhm. O logistics, transport. Dito yan sa barangay Panipuan itong warehouse na ito. Inilutang ng PNP na maaring may malalaking personalidad na nasa likod din itong talamak na smuggling at sunod-sunod yung nadidiskubre as of this very late at lumalatay sa ekonomiya ng bansa. Sa ngayon lakay ay Sigarilyo lumalatay na sa ekonomiya? Mhm. Lumalatay lakay sa ating ekonomiya yung smuggling. well. Dumating na rito si Customs Commissioner Customs Chief Si Ariel. Secretario, Ariel Nepomuceno. Sir Ariel Nepomuceno. At inaantabayaran na lang lakay sina PNP Chief at Interior Secretary dahil maya-maya lang lakay mukhang tutuhugin na rin dito sa press conference yung update doon sa pagpatay naman doon sa binabanggit mo yung police ay tinapon sa septic tank si Police Staff Sergeant Renato Kasaway at iba pang issue na pumapalibot dito sa PNP. At ngayon ang nagsasalita ay Interior and Local Government. Tawag nga ni Secretary John Vic Remulla. Mag-ocular inspection lang dito at afterwards ay si Secretary John Vic andyan din? Ni Sergeant Kasaway. Darating din si Secretary John Vic? Siya lakay ang mangunguna dito sa ocular inspection at magbibigay rin daw siya ng update dito sa kaso ni Sergeant Kasaway, yung police na pinaslang at nakitang bangkay na nga sa loob ng septic tank sa area naman ng Bulacan. Eh si Sergeant Mollanido, ayan, may update din ba dyan? Case closed na raw yun, yung kasong yun. Case closed na raw. So, case closed na raw pero hindi pa absuelto yung asawa. Yung police. Oo, ni Sergeant Mollanido. Oo, yung kapareho niyang rango. Si kanyang mister na si John. Yung kasong Michelle D. Rian Ramos at Samantha Panlilio, case closed na rin ba yun? Sa NBI yata yun. Sa NBI. Kay Director Lito Magno pala yan. Ayan. Yan ang inaabangan ng ating mga kababayang mga Marites Ayan. Wala silang pakialam sa impeachment. Mas gusto nilang pag-usapan yung tatlong beauties. Laki magbabalik tayo at sa ilang saglit sapagkat... Teka muna, bago magpaalam, Edniel. Ni-read dyan, sino may-ari? Anong sabi? May mga dinatnan ba dyan? Sino may-ari nung cigarette factory na yan? 6 na Chinese lakay at 63 Filipinos. Yung na-aresto rito. Okay, dami. Yung naabutan dito ng customs at PNP. At maliban doon sa binabanggit ko na mga tatak dito, pangalan ng pinaka-warehouse, ay maya-maya siguro malalaman din natin yung identities nitong sindikato na nasa likod, nagpapatakbo nitong warehouse na ito. Kasi dati lakay, kung malala mo, ang akala natin lahat, yung smuggled cigarettes, ay tinatransport lang dito from dagat.
Ipinapasok dito sa barko, pinupuslit, huli ng Navy at Coast Guard. Dito na pala Ano ginagawa. Mayroon na rin palang pagawaan dito mismo, malapit sa Metro Manila. Ayan. Dito nga sa Mexico, Pampanga. Anong tatak ng mga sigarilyong tumon tsaka Playboy na yan? Made in China ba o made in the Philippines o made in Mexico, Pampanga? Di ko lang nakita Wala pala ba? kinakapan yung malilit na box kasi kahit sa tindahan ni Aling Nelia walang ganyan eh. Hindi Ganun ko ba? lang alam kung saan kung saan na ibebenta itong mga ito. Pero At saka, yung mga sigarilyo bang yan, tunay bang sigarilyo yan? Virginia tobacco ba yan? Barley tobacco ba yan? O baka mamaya ay papel-papel lang yan? O kaya dinikdik lamang na kung ano-ano? mukha naman lakay na na lehitimong sigarilyo kaya lang wala nang permit yung paggawa yung pagbebenta at trading nito. So sa katunayan lakay kasama dito sa mga nasa warehouse na unang nakita mga nagkalat na stamp at yung mismong pambalot nila. Mga fake stamp. Fake stamp lakay na talagang yung packaging niya ay mag-a-appear na lehitimo at talagang naibebenta sa ating public. At yun yung dahilan kung bakit pernish nga ito dahil yun nga, akala nga natin lahat, imported lahat ng smuggled cigarettes. Malabas pa dito lang pala ginagawa. Ilang area ng Luzon. sabi mo, bilyong pisong sigarilyo yan, ha? Ilang bodega ba yan? Sa bagan, dami-dami, oh. Laki yung 1.1 billion pesos sa Batangas nasa Batyan noong December. Tapos after a few days dito naman sa Malabon lakay may warehouse din diyan. Nang pareho yung Tumon at Playboy cigarettes sa mga smuggled. Sa may-ari niyan. Konektado yan dito sa may pagawaan mismo na nakita sa Mexico, Pampanga. Ayan, ayaw ng mga taga Philip Morris yan, taga Marlboro yan, ha? Tsaka si Kapitan, ayaw ng mga taga Fortune Tobacco yan. Okay nga Rod, sige, subaybayan mo yan, Edniel, ha? Alamin mo kung tanong mo kung sino may-ari, imposibleng baka mamaya ayaw nang banggitin yung may-ari, imposibleng sa dinami-dami ng mga nahuli dyan, imposibleng di nila alam kung sino ang tunay na may-ari niyan. Tama ka dyan, Lakay. Maliban doon sa 6 na Chinese, nakabilang doon sa halos 70 na aresto, ay inilutang na rin ni PNP Chief General Nartates na maaring may mga koneksyon itong mga ito sa ilang matataas na individual, official pa nga, dito sa ating pamalaan. Mula rito sa Mexico, Pampanga, balik muna sa inyo, Lakay Deo. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel Parosa mula sa Mexico, Pampanga. Ang gagaling ng mga intel ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ha? Ang chief yata ng intel si Berwer Sipol. Ayan. General Noli Birthday Boy Batan. Ayan. Tama ba, Berwer Sipol, JM Puno? Ayan. Jetta Maronilla, ha? Matindi ang mga intelligence ninyo ngayon, ha? Samantala, babalikan natin ang report mula sa Malacanang. Ano ang latest sa Malacanang, Miss Let, ha? Kumusta ba ang presidente? Ayan, magaling na ba? Wala na bang gurigor? Gurigoran. Ayan. Okay na yung verticulitis niya. Colitis pala. Sandali namang latest standby Raymond at Paas. Ano ang latest sa kudito dyan sa Senado? Standby mga ng Milky Regonan. Ay, Apo Renato Reyes ng bayan na muna, ha? Yung mga nag-file po na impeachment complaint na ibinasura ng Justice Committee kahapon, mahibigan Alamin natin kung ano ang kanilang reaksyon at ngayong ibinasura na sa Kongreso, ayan, numbers game nga sa dami ng kakampi ng presidente, ha? Ng administrasyon sa Kongreso, baka maibabasura na naman yan, ayan. So, saan dadalhin ng mga taga bayan, ayan, Makabayan Black ang issue? Dadalhin ba sa kalsada? Dadalhin ba sa EDSA? Daming bayan. O nga pala, malapit na ang EDSA People Power Revolution, ano, ha? Sandali lamang Kanato Reyes, oras Chief Justice Alex Jesmundo. Ay, kabsat. Justice Sam Gaerlan, Mr. Chairman, Mr. Edwin Ernie, oras ganap na alas 8:35. Ang oras na yan ay Oras, Sister L.
It's 8:41. Good morning, Lakay, at good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Diyos marhay na aga sa Induga Boss. Yung damit mo yan, ayan. Yes. Ay, Ba't siya, Lakay? ba't ang baba naman nung... hindi ganyan. Design siya. Ganun ba yung kita yung kilikili mo? O yung, Ganito siya, Lakay. ganyan ba Hindi yan? mo siya pwedeng itaas kasi Style yan. Oo. Sige Ikaw na. talaga eh. Pinuna mo na naman yan eh. Hindi ko na nga inaano eh. Buti na lang, naka ano yan eh, naka Brazilian wax yan. Kilikili. Iba yun. Ay, mabayan. Ano yung pampaputi na ano ng kilikili? Ewan ko sa'yo, Lakay, kung ano sinasabi mo. Daming Bayan. Probinsyano. Sandali lamang at kanina pa si Nato Reyes ng bayan sa linya. Ayan, sa kahintay, nakatulog na yata. Ayan, lumapit na. Lumamig na yung kape. Nasa Soto Street na. Alamin nga natin kung sandali lamang mula sa Malacanang. Abay kung saan Presidente Bonget, standby Raymond, standby Manang Milky Rigunan, dyan sa Senado at Kamara. Eto muna ha. Alamin natin kung ang Presidente Bonget sabi halos magtatalon sa tuwa ha dahil nabasura sa Justice Committee ang impeachment complaint. Abay itong mga nag-file naman ng impeachment complaint laban sa presidente. Abay mukhang naglulupasay. Hindi naman Siguro, Lakay. Ayan, pero siyempre malungkot. Malungkot, oo. Dahil hindi lang isa, Lakay, dalawa itong impeachment complaint Ayan, na baril. Hindi na natuloy. Tapos sasabihin ng Malacanang, ala naman very weak and without merit. Ala daw sustansya. Ayan na. Kanato Reyes, ang presidente ng bagong alyansa Makabayan-Bayan. Kanato, magandang umaga po sa inyo. Maganda ba ang araw ninyo ngayong naibasura impeachment? Impeachment complaint. Magandang araw po sa inyo. Kami naman po ay nandito lang po, steady lang po at hindi naman po tayo naglupasay kahapon. Nakinikita na natin eh. Na-force nyo na. Doon talaga patungo. Oho, mukhang desidido talaga sila at marami lang mga legalidad at mga hair splitting na sinasabi para malito tayo at maibasura nila yung impeachment complaint. That was, I think, the game plan. Ever since, from the very start, para mag-effect na yung 1-year ban at wala na ulit na mapag-uusapang impeachment ng Pangulo sa loob ng isang taon. Kasi yung complaint daw Kanato walang sustansya, weak and without merit. Kulang sa batayan. Kulang daw, puro betchin daw, walang ano ba yung mga kakibat na ebidensya? Ba't sinasabi ng Justice Committee ng Kamara na walang substance, insufficient in substance? Ito nga po yung nakakadismaya dyan kasi nakahanda po kami. Hello? Opo. Yes po. Nakahanda po kami na mag-present ng ebidensya. Kaya lang po, dapat mabatid ng ating mga taga-subaybay na yung yugto ng deliberasyon kahapon ay doon lamang sa sufficiency in substance. Ibig sabihin po, ito ay nailatag ba, nailinaw ba, nailista ba ang mga impeachable offenses ng Pangulo at ito ba ay umaabot sa tinatawag na betrayal of public trust o yung pagkakanulo sa tiwala na ipinagkaloob sa kanya ng publiko bilang Pangulo. At tingin naman namin, yung nilista namin doon, kaugnay nung mga allocables, yung mga kickbacks, yung abuso sa unprogrammed appropriations, ito po ay mga malinaw na mga impeachable acts, lalo na yung usapin ng pagtanggap ng kickbacks at hindi pag-iimbestiga sa mga opisyal niya na tumanggap ng kickbacks on behalf of the President, mga opisyal ng Malacanang. This will come, yung presentation ng evidence, at the next stage, pagkatapos po ng sufficiency in substance. Ang problema po, nakikita namin dyan, ayaw nilang umabot kami sa susunod na yugto. Kasi sa susunod na yugto, kailangan humarap na ang Presidente. Kailangan magpaliwanag na ang Presidente. At yun ang iniiwasan nila na harapin ng Pangulo ang mga alegasyon laban sa kanya, sumagot doon sa reklamong inihapag namin laban sa kanya. So, yung ending, clearly, ayaw na nilang umabot tayo sa yugto na maghapag ng mga ebidensya, pinatay na nila doon pa lang sa sufficiency in substance.
So, bagamat meron pong 1-year ban na hindi na po pwede ulit mag-file ng complaint, ano po ang plano ng inyong grupo, Kanato? Well, sabi ng Malacanang kahapon, dapat mag-move on na tayo. Pero ang hirap po Tigol talagang mag-move on. Pag ang daming mga usapin na hindi nasasagot, mahirap mag-move on kapag may mga hindi na imbestigahan at wala pong nananagot doon sa bilyones, no, na ninakaw at ang papel ng Malacanang sa lahat ng ito. Kaya po hindi man tayo mabigyan ng puwang dito sa proseso ng impeachment, hindi naman po titigil yung mga grupo na ipanawagan yung investigasyon, pananagutan ng pinakamatataas na mga opisyal. At kasama na nga po dyan, yung nabanggit namin kahapon, lubhang mahalaga na magkita-kita sa February 25 anniversary, 40th anniversary ng EDSA People Power. At 40 years maalala na nga pala natin, yun? ito ay laban din sa diktadura, laban sa korupsyon, no, laban sa conjugal dictatorship at malawakang pagnanakaw. Doon po natin talakayin muli, no, itong mga hindi pa nare-resolve ang issue ng korupsyon na bumabalot sa ating bayan. So, pati sa plenary kasi may pampalubag loob ang Justice Committee. Sabi ni Congresswoman Luis Tro, hindi pa patay. Ayan, kailan pa ang one-third of votes dyan sa plenary. Para mabuhay. Oo, para mabuhay muli ang impeachment. Sa totoo lang po, Manong, pinaglalamayan na itong impeachment. At pag dumating yung plenary, ililibing na po nila. Ganun ba yan? Yung complaint sa plenaryo. Ganun po siguro ang mas akmang sabihin. So, dadaanin nyo lang sa kalsada, dadaan nyo lang sa EDSA. Dadaanin po sa kalsada, dadaanin po natin sa pagpunta mismo at pagpapaliwanag sa taong bayan. Kasi at the end of the day po, ang taong bayan naman po talaga ang huhusgan sa lahat ng ito. Sila ang pinakamahalagang stakeholder dito sa buong impeachment proceedings. So sa kanila kami magpapaliwanag. So parang sa sinasabi po ninyo, Kanato, parang tanggap nyo na po kahit noon po bang una nararamdaman nyo na talagang hindi po ito magpupush through? Well, inaasahan po ang pagbasura pero hindi tinatanggap ang resulta. Hindi po namin tinatanggap itong ganitong pamamaraan, no? Lalo pat meron pang pangalawang impeachment complaint na nakasalang ngayon laban sa Vice President. At hindi maiiwasan ng publiko na ikumpara kung paano nila pinakitunguhan yung Marcos impeachment complaint versus yung pakikitungo nila sa Duterte impeachment complaint. At syempre, magkakaroon din ng mga tanong, no, kung bakit gano'n ang magiging resulta, no, doon sa kabilang complaint. So ngayong pinaglalamayan na impeachment laban kay Presidente Marcos, so ano naman, move forward, ayan, fast forward kay BP Sara naman kayo ngayon nakatutok. Lalo ipapakilala na raw yata si Mary Grace Piatos. Well, yun na nga po, no? Nakahanda rin naman po kami na depensahan yung aming impeachment complaint na isinampad. Dalawa na po yung nakahain na impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Historic nga po ito dahil ngayon lang po sa kasaysayan ng Pilipinas nagkaroon ng dalawang magkasabay o magkasunod na impeachment complaint laban sa dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Kanato, dapat din tutukan. Mukhang dito yata kayo may pag-asa. Ayan, kasi nagsama-saman, halo-halo na rito. May pula, dilaw, pink, ayan. Mix talaga sila dito. Peach, ayan. Oh. Well, tignan po natin po, no? Isa rin po yan sa yun, pinag-iisipan namin kasi alam niyo po, nung nakaraang 19th Congress, may pag-asa nga din ho doon, no? Naiakyat nga po sa Senado, pero tila ang presidente ayaw niyang magtuloy yung impeachment proceedings laban sa Vice Presidente nung nakaraang Kongreso, nung nakaraang taon. Hindi natin alam kung nagbago na ba. No? Ano ba ang kanilang timpla ngayon? Tinatansya ba nila yung nangyayaring leadership change sa Senado? May epekto kaya yun? Hindi ho malinaw kasi si Ginoong Marcos tingin namin siya pa rin ang decisive dito at in the past, siya po ang pinakamalaking balakid para makausad niya itong impeachment ng Vice Presidente. Okay, Kanato Reyes, maraming salamat. Maganda umaga po sa inyo. Thank you at abangan natin ang susunod na kabanata. Thank you po. Maraming salamat po. Magandang araw. Mga kaibigan, ka Renato Reyes, ang presidente ng Bagong Alyansa Makabayan, Bayan. Daming Bayan.
At ang sabi, dahil mukhang wala nang pag-asa sa Kongreso, ayan, dadaan na lang daw sa EDSA. EDSA na naman. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay ba ang kumain? Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay ba ang kumain? Tayo ang pangharang sa tangke, tayo ang pambala sa kanyon, habang nag-aabang ang mga buitre, bantay sa lakay ng mga lider ng nasyon. Kahit nag-EDSA 3, kahit mag-EDSA 4, ang buhay natin di pa rin magbabago. Kahit mag-people power, tayo ang talo, hanggat hindi tayo natututo. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Eddie Peregrina. Ayan. Akadya Santiago pala. Ayan. Galit si Ruel Aguila niya. Bigla naging iba yung singer. Ayan, oo. Ayan, kata mag-EDSA 3, 4, 5, 6. Ayan, mukhang ala ng pagbabago. Kailangan magkaroon ng pagbabago. Bayan. Damdamin Ang daming nangyayari, Lakay. Buti kahapon, mukhang hindi natuloy yung yung kudita sa Senado. Mukhang may power sharing, Lakay. Oo nga power sharing, di paano yan? 2 years na lang, ha? 1 year si Tito Sen, 1 year si Senator Loren Legarda as Senate President, ha? Abangan natin kung kaya mahirap yata yung mga ganun. Pwede bang power sharing isang buwan si Tito Sen, isang buwan si Senator Loren. Kasi yung mga power sharing na ganyan, nagkakadayaan ha? Ayan, after kalahati, ha? Wag na ibigyan na sa anong power sharing. Kung Wag every na, month. akin na lang. Kung every month, ayan. Ano yun, baka alternate? Kaya nga, alternate. Pwede ba yun? Damdamin Parang magulo yata yung, Lakay pag gano'n. Pagka every month, ayan. Oo, magkaiba kasi yung, syempre magkaiba paano yung leadership ng isa, iba siya paano mamuno. Mag-usap sila basta yung program ay consistent. Ayan. May susundin silang program. Mag-iiba lang yung presiding officer. Sa bagay. Ayan, matawag lang na Senate President. Ayan, may tala. Ayan, sa kasulatan ng Senado, Secretary Dong Mendoza. Good morning. Noble sir. Damdamin Parang ang hirap naman yung, Lakay. Sandali lamang, Leta Narciso. Ano ang latest sa Malacanang? Hirap talaga ng number 1. Dami-daming commercial. Ha? Ayan, sandali lamang, Leta Narciso. Ayan, kumusta ang presidente? Ha? Abay, totally naka-recover na ba siya? Ayan, kumakain na ba ng pinakbat? Ayan, utong kabatiti tsaka saluyot. Ayan. Kumakain na yata siya, Lakay. Kumakain na ba? Hindi na siya puro sabaw-sabaw. Baka puro bagnat ng ha? O nga pala, kaaga-aga. Sino number 1 lang tayo? May palitsyon na kayo, pambira kayo. Almusal, litsyon, Diyos ko. Grabe lang kayang news center. Aga-aga magpapaputok buti batok. na lamang cholesterol free yan. Ayan. Ayan, tatak Lydia sa lechon pero tatak Santa Maria Bulacan. Kasi, Lakay, Alasang tatak ba? kasi, Lakay, hindi daw tayo nakapunta sa fiesta. Kaya ganun ang ba? fiesta ang dinala sa atin. Iba talaga ang Kaador. Ayan, maraming salamat Kaador Plato at Happy Fiesta. Happy Fiesta sa mga po. taga Santa Maria Bulacan. At kayo dyan, relax lang kayo ha. Ayan, hindi lang lechon ang darating na yung sobre. Ayan. Talaga ba? Sabi na ating Vice President for Finance, Robert Pua. Ayan. Nakausap mo ba, Lakay? Pinakape ako dun sa Pegasus Cafe. Ayan. Sabi na, Pegasus Cafe and Night Club. Ayan. Kaya ka pala muntik malate, ha? Ayan. Sabi ng Robert Pua, sabi mo, relax lang. Kasi number 1 na naman tayo. Sabi niya,
Kesa dalawa pa ang sobre, pag-iisahin ko na lang. Di ba? Ang galing talaga ng Robert po. Balita ko, nagsusurvey ako eh. Po. Number 1 radio station ngayon, DCRH. Wow, thank you, sir. Oh, hindi, better believe my survey, man. Yes, Mr. President, naniniwala po kami, lalo kahit nasa langit na po kayo ngayon. Dummy. Good morning, Apo FBR. Mista, Colonel Alex Sembrano. Ayan, dumadalo ba si Apo Eddie sa'yo? Nagpaparamdam. Ayan. Mahirap na matatanong lakay. Sandali lamang, Ninong DSWD Director Sherwin Alfaro. Na-promote. Lumipat sa Ayan, gobyerno. Nasa DSWD na ito si Sherwin. Pero nakakatuwa lakay na through our station, through our programs, may mga natutulungan tayo. Naku, ba ako makalimutan na Ayan, Director Sherwin, ha? Secretary Rex Gatchalian, ha? Lubos-lubusin na natin. At tinatawagan din natin si Mayor Senator Nancy Binay, ha? Abay, yung pwede po ba alalayan din ng Secretary Rex, ha? Tawag mo lang naman dyan sa direktor ng DSWD sa Makati, yung dalawang pamilya na, Diyos ko, nakatira na po mahabigan doon sa karton-karton na pinagtagpi-tagpi. Ayan, may mga bata na 2-3 years old. Ayan, nagmisto ng batang grasa na rin. Nakatira po sila mahabigan sa ilalim ng Skyway. Diyan po sa pagbaba ng Skyway, diyan sa may De La Rosa, diyan sa may Buendia, Makati, ha? Araw-araw na ginawa ng Diyos po yan, at saka naku, talagang maawa ka Hindi talaga. naman kasi sila laki nakakaligo Mantakay mo mga bata, mga paslit, walang kamuwang-muwang, batang grasa na. Dummy. Bayan. Oras, Sister L. It's 8:58. DCRH number 1 na naman. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Dummy. Bayan. Maraming salamat, Madam Miss Universe. Si bossing Loverboy Michael. Ayan, Michael De Jesus. Oras, Sister L. 9:04. Andyan na ba si Let? Sandali lamang, Let. Ayan, kumusta na ang Presidente Bonget, ha? Abay, nagja-jogging-jogging na ba sa golf course dyan sa Malacanang? Ha? Nag-walking-walking na ba sa Pasig River? Pero ang word of the day ngayon na, Sister L. Eto muna lakay, ang ating word of the day. Ito ay isang verb. Ang word of the day natin ay junks or ito dahil lakay ibinasura ng House panel o ng House ano ba yun lakay Justice Committee. Justice Committee. Ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. So in Tagalog, yung junks ay ibinasura. In Cebuano, gilabay dong. Sa Ilocano. In Ilocano. Ay, imbelang dan. Imbelang. Ayan. Sobrang tigas nun. Siyempre, deal na mga Ilocano, matigas. Ayan. Imbelang dan. Dayay kwa. Dayay impeachment. Ayan, impeachment. Ayan. In Bicol naman lakay, pigbasura. Tigbasura. Pigbasura ang complaint. Okay. At, eto na at ang ating pero ninong. sandali lamang at batiin natin yung mga taga Gods of Padre Faura. Nakikinig sila ba ngayon, sila? Ha? Hello po. Ay, magandang sa mga justice po ng Supreme Court at Court of Appeals. Ayan, isama na natin mga taga DOJ. Magandang umaga po, ha? Lalo ang mga taga Supreme Court. Ayan. Oy, mga justice ng Supreme Court, CJ Alex Desmundo, ha? Pakisabihin yung mga justices dyan, huwag masyadong magkakain ng kende. Ayan. Bakit? Abay, kung kailan na nagkakaedad na nagkakain ng kende, masira ang ngipin ninyo, ha? O kaya ay tumas ang sugar ninyo, ha? Ayan. Abay, ano ba yung candy nyo dyan sa Supreme Court, ha? White rabbit ba yan? Wala na yata nun ngayon lakay. Oo. Yung candy na pati balot kinakain.
White rabbit o yung black rabbit yan. Ano yun ba yung may parang nabalot na parang papel de hapon? Oo, na pwedeng kainin. Yung parang sa siopaw. Habang nalalawayan mo, natutunaw. Kinakain mo yun? May portion doon na yung pangalawang balot Pwede ba ang kainin? Oo, edible yun, Sister El. Pero ito na muna lakay, punta natin ang Ninong ng Bayan dahil nandyan siya sa may barangay. Saan? 74 Heroes. Nasa Caloocan City pa lang ating Yes. DSWD Director Ninong Sherwin Alfaro. Diyan sa may Del 96 Caloocan City, Ninong. Ayan, Director Sherwin. Ayan. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. Director Ninong Sherwin Alfaro, please come in. Yes, Lakay. Ito na nga ang ating mga winners dahil hindi lang isa. Napakaraming winners mo ngayon dito sa ganun ba? Heroes Del 96 sa Caloocan Sherwin, City, Lakay. Yes, Lakay. Pakisabi, wala pa yung bonus natin kay Robert Puwa, kaya pagpatawad po, ha? Ang dami nila, Lakay. Pero mo, nung pagdating natin dito, unang-una, stroke patient. Yan, mula doon sa stroke patient dyan sa bahagi ng Ubando, Bulacan. Kailangan ito na ng naman, therapy. stroke patient din dito sa Caloocan. Tatay, pangalan mo? Ramon Arreola. Ramon Si Tatay Ariola. Ramon Ariola. Kailan kayo na-stroke? Noong 2024. Kaya medyo maganda na yung pananalita, maayos na. Medyo dahil ano ko lang ng doktor Nagtera. Noong isang araw, nahirapan na akong huminga. Ayan, Kuya Ramon. Nahirapan akong dinala ako ng asawa ko. Alam mo kanina, Asan si Mrs.? Mrs. ba yung katabi? Natakot si Mrs. kanina. Anong sabi ko kanina? Kasi nagmamadali. Kasi nasa loob kami. Sabi ko, naku, baka maatake ka pa. Sige, lalabas na ako. Dadali ko yung radyo. Aba naman. Tandem pala. Napakinggan nila kanina. Nando tayo sa Ubando, Bulacan. Sabi niya, ano sabi mo sa mister mo kanina, nanay? Takbo sa Ubando. Dito sa kalsada. Ano sabi mo na, lumabas? Lumabas ka. Baka gumaan yung DCRH. Baka mabigyan tayo ng grasya. Aba naman. Ate, anong pangalan nyo, ate? Ate, ano? Nagmamadali yung asawa ko. Pangalan nyo na po. Josefina de la Cruz. Si Nanay Josefina. Josefina Matutina. Josefina. Malapit na lang. Malapit na doon sa Matutina. Ate Josefina. Pasensya na kayo. Matabil kasi ako Ayan, Opo. Ate Josefina, para lalong gumaling po si Kuya Ramon. Ayan, pwede bang pasamahan niyo po sa amin para mapabilis po ang kanyang pagaling, pagte-therapy? Ha? Ayan, para lalong gumaling si Kuya Ramon. Ayan, Sherwin, ha? Abay, schedule mo. Ayan, isasama natin magpa-therapy si Kuya Ramon sa Alibangbang Beer House. Ayan. Magpapa-therapy na po si Tatay Ramon sa Alibangbang. Alibangbang Alam Beer mo yun, sa House. Cubao. Alibangbang Beer House. Oo naman si ate. Okay lang po, ate, ha? Ano ba yan? Joke pala yun. Sige. Ayan. Taga-Pampanga kasi kami. Ate, Pampanga. hindi nila kabisado lakay. Yung alibang. Dahil masipag makinig ng araw, kayo mag-asawa si Tatay Ramon, ito meron kayong 1,000 pesos. Kaya malaki kayo. Maraming salamat. Teka, Deo makalma. maraming salamat na Kuya Ramon. Sandali lamang, Sherwin. Itanong mo kay Kuya kung magkano ang bayad ng kanyang therapy kada session. Isang Ano session. lang, magkano ba ang Nung na-therapy siya, Yung huling 75. 75 pesos? Lumapit kami sa malasakit. 75 pesos? Hindi, Matagal na yun. hindi, yung huling therapy po niya, magkano kwan? Binayaran po. Oo. Wala na eh. Wala Matagal na. Libre na daw yung therapy. Kasi matagal na nagte-therapy. Therapy kami, wala namang pera. Hindi kami makapag-laboratory. Wala kami. Binibigyan lang ako. Sige po, di. Kami February 7. Kailangan siguro. Wala
kami pera, hindi na kami babalik sa doktor kasi Ah. 12 yung laboratory niya. Ayan, Wala kami pera kasi in-x-ray siya. O sige, Ate Josepina, kami naman bahala. Kuya Ramon, ayan, para sige po, maibalik hindi po po ako yung natulong. yung Maraming salamat. yung maibalik po yung Salamat sa inyo ha. para maibalik po yung therapy po ninyo. Ayan, dadalhin po namin kayo sa Air Force One Massage Clinic. Ayan. Kala ko laki naman. Dali na natin Akala, sa therapy talaga. akala daw seryoso na lakay. Ikaw naman iba, eh. iba titigas kay tatay doon. Tuhod. Hindi, baka para mabuhay ba yung ugat ni Kuya Ramon. Ayan, nakuha na sa massage yan. Ayan, Oo, masahe. ayan, dahil Therapy, hindi pa para makakalakad eh. ayan, para gumanda ang lakad ni para gumanda ang lakad ni Wait lang, nanay. Nanay, ayan, Si nanay ay tumigil. para gumanda ang lakad ni Kuya Ramon Sherwin, nagbigay ka ng 1,000, di ba? Dagdagan mo pa. Dagdagan pa ng 4,000 yan. Another 1,000 para sa Hindi, Ninong Sherwin. Ninong Sherwin, mali. Dagdagan mo daw ng 4,000. 4,000. Ayan. Isang libo, 2,000, 3,000, 4,000 pesos. Ayan, bali 5,000 na. Oo. Mukhang magaling na si tatay. Ayan, magaling sa atin. Gumaling na. Oo. Galing na lakay. Ayan. Matutuloy na yung laboratory ko. Ayun. Salamat. Ayun, mga pagpalaboratory na. Ayan. Okay, Ayan. Kuya, Buti pagaling po naman, kayo, oh. ha? Maraming salamat. Ayan, mukhang kulang ka lang sa Kuya, rest and recreation. Sabi sa'yo, kailangan mo magkape tayo sa Pegasus Cafe. Ayan. And Air Force One Massage Clinic. Ayan, oo. Yung pala Ay, sponsor. lakay, merong nag-message sa atin ngayon lang. Pakidagdagan daw ng 2,000 mula kay Senator Lito Lapid. Another 2,000. Oh, kasi kabalin niya daw pala sila kabalin. tatay. Yan, another 2,000 pesos courtesy of Senator Lito Lapid. Galing po kay Senador, Supremo. maraming salamat. Ayan. Senador Lito. Sa bata na tayo, ang probinsyano. Aba naman, mukhang nanonood pa Ay, si... salamat po. Ayan, Kuya. Supremo, salamat ha. Ayun. Supremo. Nakikinig sila kayo, nanay. Hindi naman ako marunong pumunta dyan sa programa niyo eh. Baka maligaw ako eh. Kaya nakikinig na lang ako sa radyo. Lahat ng mga Ayun. interview niyo, napapakinggan ko. Ayun. Okay, Kasi may Kuya. dalawa pa tayong winner dito, si nanay. Oo. Ayaw na tumigil sa mikropono. Makakapagpalaboratory na si tatay. Ayan, Ay, mayroon pang katabi lakay. At hindi lang yan, lakay. Meron pa tayong winner dito, si tatay. Pangalan nyo? Ray. Si Tatay Ray. Bilyones. Ray Bilyon. Aba, mayaman na to, mayaman na to. Kamag-anak yata ng classmate kong si Vic Bilyones ito eh. Kilala niyo si Vic Bilyones? sorry po. Hindi po. Mahina ang pandinig. Mainang, Batanggay niyo ba si Kamag-anak tatay? si Vic Bilyones, abo! Yes, sir. Kita mo, narinig. Ayan, so may karamdaman sa pandinig. Ayan, Hindi naman. Medyo lang. Medyo mahina. medyo mahina lang, boss. Ayan. Baka kulang lang po sa baka may Kulang sa cotton buds. baka tutuloy lang yan, Kuya. Ayan, pakutkot natin sa Bruno's Barbershop yan. Kung saan dinadala. Merong sa Bruno's may ear cleaning sila, Ear Sister cleaning, Ella. Kinukutkot ba yung dumi? Nagpromote. Ayan, okay, Kuya. Okay. Ayan. Tatay. Ay, sino pa rin itong mga announcer tuwing umaga? Deo! Ayan. Aba, sila nga eh. Deo Kalma! Ayan. 1,000 pesos. Thank you! Ayan, wala pa naman na, Sir Kuya. Deo! Apo. Ayan, At lakay, ito naman yung pangatlong dumating dito sa area Aba, si natin. nanay, may isa pa. may isa pa. Pero mo humapol nung makita niya yung mobile ng DZRH. Agad bumalik sa bahay nila, kala ko kung anong gagawin. Hindi pala kukunin yung radyo para ipakita sa atin na nakatune in. Aba naman. Ang pangalan niyo, nanay? Nina Siriaco. Nina Siriaco. Nanay Nina. Yan, nanay Nina, palagi ka naka-DZRH. Oo, araw-araw. Ayan. Kanina Bigyan din nga ng lakay, sabi niya, aginaldo si bigla siya ate. nga napalabas dahil napakinggan mo ano yung ginawa. Tumakbo ako dito. Allah. Para mahabol ko. At dahil Johnny No Sherwin, bigyan mo na si nanay. Bigyan mo rin si Nanay Aguinaldo. Sa sponsor sa nanay. Ayan. Ayan. Thank you. Okay, ate. Ingat po kayo. Nakay
Okay, kapag nasagot yung ating word of the day, may kayong medium component. Ano yung ating word of the day? Yang. Junk ang ating Aba! word of the day. Meron kita tatanggapin lahat na tig-isang Lahat tatanggap medium ng component. Astron. Hatid sa atin ng Astron Appliances, alagang Astron, alagang maaasahan. Available sa inyong mga suking appliance store nationwide. Alagang Astron, alagaan ka. Ay, tignan mo, sumasayaw Aba, talaga. sumasayaw pa. Yan, meron kayong Sumasayaw ko, Martin. nag-iisa na Galaxy. Yan mula sa Astron. At syempre, meron din kayong Medyo Noche Basket dahil malapit na ang Chinese New Year. Meron kayong Medyo Noche Basket mula sa ACS at sa DZRH. At ang pinakabago, pinakamabango, pinakamalaki, pinakamabango ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Say No Way formula. 2 kilo yan. Kaya kahit gano'ng karaming laman, ubos yan. At di lang yan, meron pa Ito pa, grabe. Masarap na merienda mula sa Boy Sugba. Yan ang tindan merienda Mula sa kay atin Ninong, ng Richard Regal C. International Food Corporation. Yun. Yan ni Kuya Richard C. Ano masasabi nyo? Salamat. Maraming salamat. Wala pa nang pagaling ka, Kuya Ramon. Pagaling po kayo, tatay. Maraming salamat po. Dayong ayan. kalma. Pagka magaling po kayo, kakapit tayo sa Pegasus. Thank you po sa DCRH. Dio! Ay, maraming Boss, salamat. thank you. The Ayan. Billionaire. Birthday to me. Ayan. Happy birthday, tatay! Yes. Diba, swerteng-swerte ang Bigyan ng daming vitamin regalo. Oo, meron yan mamaya lagay. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa Deezer H. Baka na susunod dating winner sa Deezer H Malacash promo. Hatid sa atin ng Pride Detergent. At syempre, ako naman ours number 6, Sherwin Bata Alfaro, Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino! Maraming salamat, Ninong DSWD Director Sherwin Alfaro. Tingnan mo lang kaya, ang dami talaga pa rin nakikinig sa radyo. Grabe. Ayan, pero sa mga senior citizens po, pagka narinig po, huwag po kayong tatakbo, baka matisod Oo po nga, kayo, ha? Hindi naman po yan masyadong lalayo si Ninong Sherwin pag nandyan sa area nyo. Yung isa daw, hinahabol yung mobile natin, gusto po sumabid eh. Wag po, baka makaladkad po kayo. Ayan. Kawayan nyo lang po, makikita kayo niyan. At kay Kuya Ramon, kay Mr. Billones, ayan. Kay nanay, ano ang pangalan ni nanay? Si nanay... Nakalimutan ko pangalan ni nanay. Si nanay Josefina, ayan. Yung asawa ni Tatay Ramon yun. Tatay Ramon, yung isa si nanay Ann Curtis, ayan. Gimbento ka na naman. Maraming salamat, Sherwin. At kay Supremo, kay Senator Lito Lapid-Lapid. Ayun po, thank you din po. Ayan, Nakamonitor talaga sa atin. Ayan. At lahat po ng mga senador, congressman, dahil mga taga-DPW na nakikinig din. Baka gusto nyong tumulong. Baka gusto nyo mag-abuloy. Ayan. Bawas-bawasan nyo yan. Malaki na abono ko rito. Sila kayo po ay wala nang susweldohin sa katapusan. Mapapagalitan ka na talaga, Lakay. Magagalit na aking roommate nito eh. Wala ka na may uuwi. Oy, teka muna. Ito muna ang report muna kay Let Narcia. Alamin natin ang latest sa Malacanang. Aba, ang Pangulong Marcos, ayan. Abay, talagang tuwan-tuwa. Ayan. Nagtatalon. Ayan. Wala naman eh. Iba naman yung lead ni Miss iba ba Let. yun? Ikaw talaga lang. Akala ko nagtatalon. Sabi siguro nung mga Malacanang reporters, bakit iba yung report niya? May ganun ba? Nagtatalo ng Yan naman napangiti ang presidente raw, abot tenga ang ngiti. Ayan. Ang Pangulong Marcos kahit may ano nga ba yung sakit niya? Diverticulitis. Diverticulitis. Ayan. Magaling na. Ayan. Huwag mo tatawanan. Kasi Ano? Tawa ka. pag nagpo-broadcast tuloy, nababanggit ng iba, diverticulitis, kakakulitis mo. Ganun kayo mga Ilocano eh. Ayan.
Alam mo, yan ang ginagay ko yung accept ni ano ha? The late Carlos P. Romulo. Ayan. Ganyan siya The lakay. first Filipino Secretary General ng United Nations. Ayan. Ganyan ba siya magsalita? Kung magsalita ang CPR nung Carlos P. Romulo, matigas yung R niya. Ha? Talagang Ilocano. Ayan. May diin. Oo, taga Tarlac. Ayan. Ilocano DJ Ngarod. Ayan. Pero ang Pangulong Marcos, pangunanda ang paglulunsad ng TESDA Best Skills sa Passport mobile app. Dadalo rin sa Telco Summit. Mamimigay ba siya ng cellphone? Mamimigay ba ng PLDT? Ayan, at telephone. Saan ba yan, Miss Let? Abay, apo, agan anad ka. Dahan-dahan lang. Baka mabinat ka, apo. Ayan. RH14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Kaya ito na ang hinihintay mo dahil lalabas na sa Malacanang. Oh, talaga? Lakay. Siguro hindi na naarawan kaya lalabas na ha? Baka maputla na siya. Ayan. May dalawang aktibidad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa labas ng palasyo ngayong araw. Nakatakdang pangunahan ng Pangulo ang paglulunsad ng TESDA Best Skills Passport mobile app sa San Juan City mamayang hapon. Ang TESDA mobile app ay isang unified platform na idinisenyo para pagsamahin ang training records, certifications at employment facilitation ng mga estudyante para sa iisang digital hub habang magsisilbi din itong digital records ng mga learners na maaaring maberipika ng mga employer. Mula sa paglulunsad ng TESDA Best Skills Passport mobile app, ay didiretso si Pangulong Marcos sa Philippine Telco Summit 2026 na gagawin naman sa Pasay City. Nagsasama-sama sa naturang forum ang mga nasa gobyerno, regulators, telecom operators, technology providers at investors para sa kooperasyon tungo sa hinaharap ng connectivity sa Pilipinas. Lakay? Ayan. Saan ba ito? Saan itong Telco Summit? Saan lugar yan? Yung Philippine Telco Summit 2026 Lakay ay gaganapin sa Newport World Resort dyan sa Pasay. At yung event naman ng TESDA ay gaganapin sa Makabagong San Juan National Government Center sa San Juan City. San Juan. Ayan, Newport, kina Ninong Andrew Tan. Ayan, Ninong Andrew. Ayan, Ninong Winston ko, ha? Yung ating vitamin E, hinahanap na ating mga listeners. Ayan. Parang nante, follow up mo kay Ninong Winston ko, ha? Ayan. Kasi may mga naghahanap yung vitamin E natin, ha? Ayan. Pakisabi kay Senator Claire Castro. Ayan, Yusek. Yusek ba? Sabi ko ba, Senator? Ayan, kay Secretary Dave Gomez, ha? Abay, buro nga ng presidente. Dahan-dahan lang, baka mabinat. Ayan, mahirap na. Mas mahirap daw yung nabibinat, ha? Oo, kasi Lakay matagal gumaling. Ayan, relax lang muna. Pero sa presidente Lakay, okay na siya. Kaya nga tuloy lang ang kanyang trabaho. Dapat isa-isa lang. O, kita mo, dalawa pa yung event, di ba? Ayan, Oo, Lakay. Actually, dapat nga umaga ito, yung isa, kaya lang mayroong pagbabago sa schedule. So malamang may meeting pa siya sa Malacanang ng umaga. Okay, sige nga Rod. Ayan, Madam Perslede, abay, alalayan mo si Apo Bonget. Baka magalit na naman si Manang Aimee, pinababayaan yung kanyang ading. Wala nag-aalaga. Oo, di inaalagaan. Oo. Yung mga nakarang event Lakay na dapat na hindi nadalohan ni Presidente, si First Lady ang nag-attend. Siyang, akala ko siya nag-aabot ng gamot. Ayan, okay nga Rod, ayan, mukhang iba rin ang Presidente Bonget na naibasura ng impeachment, biglang lumakas. Lumabas na. Lalabas na. Hindi naman Lakay. Ganun ba? Nagkataon lang daw. Ganun ba? Akala ko ba? Namang in-advise yung schedule niya para ngayong araw bago pa naiba yung impeachment kahapon. Akala ko baka mamaya pagka na-aprobahan yung impeachment, bigla siya naka-wheelchair. Ayan, sige. Ikaw naman, ang ganda-ganda pa ng kwentuhan namin. Sinyas ka ng commercial. Ayan. Sige na nga. Okay, maraming salamat, Miss Let. Thank you. Good morning. Balik sa inyo Lakay at Mr. L. Daming
Bayan. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Ay naimbag nga presidente. Apo, agan anad ka. Ayan. Madi mo unay ko. Agpasya-pasyar pay. Ayan. Baka mabignat ka, apo. Ay, problema dahi tangarod. Ayan. Ay, good morning kay Kuyang Ed Tolentino ng BIR. Ayan. Kumusta po ang mga kuyang natin dyan? Mga brethren, mga taga-birth. Ayan. Abay si Commissioner Mendoza. Ayan. Good morning sa ating mga brethren dyan. Ed Tolentino. Ayan. At binabati natin si pakibati rin ng happy birthday si sabi rito pakibati ng mga taga Paway. Ayan. Ayan. Paway, Ilocos Norte. Ayan, sina birthday boy Valentino Galindo. Ayan, mula kay Pining. Ayan, Josefina Pining Macalma Galindo. Ayan. At pakibati na rin ang aking mga kamag-anak. Bagong dating from the city that never sleeps. Ayan. New York City. Ayan. Macalma family. Ayan. At meron ding galing Canada. Ba talaga naman itong mga kamag-anak ko. Ano ha? Mga avid listener ko eh. At least Lakay nakasupport. Sa Ayan, YouTube ba sila syempre nakatutok, naman, Lakay? Sa YouTube, sa TikTok, ayan, sa Instagram. Lahat na yata ng live streaming Ayan, natin ayan. Pero Lakay, batiin mo may nagbe-birthday ngayon. Sino? Yung binati natin kahapon, birthday na daw ngayon. Ayan. si Si Kuya Sir Aman. Aman Tosino, happy birthday po sa inyo. Wala pa po tayo. Ay, wala po ba tayo dyan? Alay, magpapabarik daw eh. Kaya lang talaga ba? Oo, kaya lang parang Kuya Aman, pasensya ka na hindi kayo makapunta diyan. Ipadala mo na lang dito yung medyo sinaing. malayo-layo eh. Ayan. Medyo busy-busy kami rito. Daming At sabi ni Potentate, Illustrious Potentate Nelson Yao, pakibati rin ng happy birthday ang aming assistant production manager na si Jeremy Bayroy ng happy birthday. Ayan, magpapainom daw siya ng Emperador Coffee Brandy. Daming Bayan. Oras, teka muna, may flash. Eto muna, Lakay. May flash report tayo. Flash Report. Flash Report! Ang inflation rate ng bansa bumilis sa 2.0% o 2% nitong January 2026 mula sa 1.8%. Noon naman pong December 2025, yan po ay ayon sa Philippine Statistics Authority. Ayan, at bumilis. Nako. Ano yan, Lakay? Sabi ko na Medyo nga ba, magkakamot na naman tayo ng ulo niyan. Taas presyo na naman yan. Ayan. Kaya dapat huwag ipagbawal ang mga made in China. Kasi mura. Sandali lamang at teka, bumati ka rin ng happy birthday. Dibating ko na itong si birthday boy. Sino yan? Ayan, si Kuyang Cisco Flores. Ayan, from Kiko. Ayan, happy birthday Kuyang Cisco. At happy birthday din kay Pastor. Kay Pastor JBL. James Leasing. Ayan, pagbati mula sa mga Anito Boys, Halina Boys, at Victoria Court Boys, at Sogo Boys. Ayan. At mula kay Bishop Widen Anito King. Aba. Happy birthday din kay Mr. Ernie Blatz Benitez. At Mr. Janet Turalba. Pagbati mula sa mga Mr. sa PMA Sandigan 82. Daming Bayan. At pakipanawagan nga sa traffic dyan sa Manila, double and triple parking na dito sa TM Calao Masonic Lodge. Ay, hindi pala, TM Calao Street. Ayan, sa likod po ng Manila Police District. Ayan. Sa may UN. Oo, ayan. Aba, malapit sa Casa Espanyol yan. Abay, traffic nga dyan, ano ha? At happy wedding anniversary kay Romel and Carmi Cabanel. Daming Bayan. At bago ang time check, Sister L, abay alam po niyo mga kuyang mga ating sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong Lakay,
Patunay ko na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N Plus Gold, isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Aba, bagay din sa ito, Justice Joe Lopez ko yan, sir. Ayan, Justice Japs, Japardi Maampaw. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibo pa sa pagtatrabaho. At nakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging, walking. Kasi full pack with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Taman-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na kapag kayo ay nagkakaedad. Kaya mga kuyang mga ating, mahalagang alagaan ang ating mamahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Ikaw din, huwag mong sabihing doktor ka, Dr. Ferdinand Pagdilaw. Kailangan mo rin ito. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Oras, Sister L. Oy, Tata Al Villanueva, 9:32 na. Ang oras ay hatid sa inyo ng Advanced Card. Sister L. It's 9:38. Patawin natin ang mga report. Asan si Raymond, asan si Milky, ha? Abay, tapos na ba ang kudita sa Senado? Ayan. Hindi ba natuloy? Ayan. Pero sabi ni Kuyang General Hansel Marantan ng PNP HPG, ayan, pakibati si Kuyang Eda Tolentino ng Advance Happy Valentine's. Valentine's na agad. Kailan ba ang Valentine's? Saturday next week. This week. Yan. Ayan. Ngayon na lakay. Ay, hindi. Next week pala. Next week 5 pa lang pala ngayon. 5 pa lang tayo ngayon eh. Ayan. Sorry, nagmamadali. Good morning, Kuyang Senior Warden, ha? Attorney John Pama, o nga pala ang mga taga TM Calo Masonic Lodge sa 136, mga brethren. Kami po ay nag-imbita sa aming public installation sa March 18 sa Grand Lodge, ang incoming Worshipful Master Rolly Masangkay, Senior Warden Attorney John Pama at Junior Warden Dale Texon. Ayan, kayo po ay imbitado mga kuyang. At happy birthday din kay Lola Lou Ellen Padilla. Ba, 90 years old na siya, ha? Pero malakas pa siya, ha? Lalo na pagka nababati natin sa radyo, ha? Abay, natutuwa. Ayan, parang si Kuyang Larry Francisco, ha? Nagtutuwa, nagtatalon din sa tuwa. Ayan, kaya happy birthday Lola Lou Ellen Padilla, ha? Ang anak ti Baguio City na nanay ng magandang Doktora Minggita Padilla. Ayan, off mic ka. Ayan. Nanay pala ni Doc Minggita talaga. Yes, may pinagmanaan si Doktora Minggita. Ayan. At happy birthday din. Ayan. Sabi ni Kuyang Judge Ian Encarnacion. Ayan, Kuyang, sabi niya, pakibati rin ako ng happy birthday. Ayan, masarap pala sa pakiramdam yung nababati ka sa radyo. Ayan, lalo pagka number 1 radio station sa Metro Manila at nationwide pa. Siyempre naman lakay. Abay, ang mga nakarinig, maski taga-probinsya, abay, binabati ako. Ayan. Alam mo lang kayo mga kababayan natin, yung iba, mabati lang sila, masayang-masaya na sila. Alam mo na, mababa ang kaligayahan natin eh. Ayan. Kaya, for the second time around, happy birthday, Kuyang Judge Ian Encarnacion. Ayan. Alaba tayo dyan, Kuyang. At happy birthday din kay Eduardo Natividad Reyes, dating first Vice President ng Land Bank. Aba, taga Land Bank pala, ha? Ang presidente at chairman, ang CEO pa ba dyan? Si Madam Rosana Ortiz. Ayan. At si Kuyang Eduardo ay taga Muñoz City, Nueva Ecija. Binabati ni Kuyang Rodan Deliso. Ayan. At happy birthday din kay Kuyang Pedrito Abergas, Municipal Assessor ng San Leonardo, Nueva Ecija, mula sa Mem San Gabriel family. Ayan. At sa Sabado pala ito mga brethren, kaya pala nangungulit si Kuyang Ramil Araman, ha? Ayan, pakiimbitahan din ating mga kuyang, mga brethren sa February 7, public installation ng San Marcelino Masonic Lodge number 380, Worshipful Master Rafael Daguman, Senior Warden Darwin Cosca, at Junior Warden Jobson Kiachon. Aba, mga kuyang, mga brethren, congratulations! Daming
bayan. At eto na si Boy Gonzales. Ano ang report ni Boy Andyan sa'yo, Gonzales Idumagoso? Ayan, wala. Wala sa akin dito ha. Ayan, Mayor Isko Moreno. Ayan, mamimigay din ng... hindi pala. O nga pala, Mayor Isko. Ayan. Oy, si Senator Lito-Lito Lapid-Lapid, nakikinig nga pala. Yes, Takay. Senator Lito-Lito, pakisabi kay GM Mark Lapid, ha? Di ba ginawa ni Mayor Yorme Isko yung Intramuros golf course ay open na sa public pagka weekend, ha? Abay, GM Mark Lapid, ikaw ba ang dapat yan? Good morning, boss. Ayan. Good morning, boss. Duman po yung boss namin. Magsisip tayo. Good morning, Mr. President, Chairman. Ganun pa magsipsip sa boss namin. Ayan. Good morning, boss. Ayan. Aming boss po. Ayan. Si boss Fred J. Elizalde. Good morning, boss. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good morning. Ayan. Ito na muna, Lakay. Ito muna, 17 pantalan apektado ng bagyong Basyang. May bagyo ba tayo? Lakay, meron. May ilang lugar na sa Mindanao area, signal number 1. Tama ba ako? Ang init-init dito sa Metro Manila, may bagyo pala. Ayan, may signal pa. Ayan, pero bago mong kalimutan si Mayor Isko tsaka GM Mark Lapid, pakilagyan daw po ng mga basurahan. Ayan. Para may proper waste disposal. At saka yung mga namamasyal naman dyan sa Walled City, sa Intramuros, huwag magkakalat. Ayan, yes, dapat. Sayang. Be responsible po. Ayan. At kung sino man nagme-maintain ng Walled City dyan sa Intramuros, baka pwedeng tanggalin daw po yung mga damo-damo kasi baka may ahas. Hindi nasisira yung brick sa pagkamaraming dumutubong mga damo-damo, mga maliliit na puno. Ayan. Pero ito ang report mula kay Boy Gonzales. Aris number 29, Boy Gonzales, please come in. Boy G. Lakay Deo, Sister L, apektado ng masamang panahon na dulot ng tropical depression na Basyang ang 17 pantalan sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon sa ulat ng Philippine Coast Guard, batay sa monitoring ng PCG mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 kanina ng madaling araw, umabot na sa 1,602 pasahero, driver at cargo helpers ang na-stranded sa iba't ibang pantalan, kasama na ang 200 at 40 rolling cargos, 10 sasakyang dagat at 2 motor bangka. Samantala, 66 na barko ang pasamantalang nagsilong bilang pag-iingat laban sa epekto ng malalakas na hangin at alon. Patuloy ang pagbabantay ng Philippine Coast Guard sa sitwasyon at hinihintay pa yung mga paglalabas ng Maritime Safety Advisory. Ito si Boy Gonzales para sa Disa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Boy Gonzales Dumagoso. Daming bayan. Samantala, marami tayong report. Alamin natin ang latest mamaya sa Senado. Paano ba ang term power sharing ni na Senator Tito Sen at Senator Loren Ligarda? Ayan. 1 year, ayan, alternate every month. Every month. Hindi talaga maganda yung every month, Lakay. Parang maganda yung 6 months. Ayan, 6 months. Ayan. Kaya lang kasi baka nagkalimutan ha. Baka mamaya hindi na ibigay. Pagka pinaupo Senator Loren Tito Sen, ako na lang. Huwag ka na. Total, matagal-tagal ka na. Ayan. Standby manang Milky Rigunan. Abay, masaya ang mga congressmen ngayon dahil bumaba ang impeachment. Ayan, ang susunod by next week na ha. Ang impeachment naman laban kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Kaya lang puro impeachment na lang ba? Ayan. And dami-dami nating issue na kailangan talakayin. Pwede ba ang pag-awayan ng mga mambabatas natin ay kung paano mapaganda ating ekonomiya, paano mapaganda ang buhay ng ating mga kababayan at paano maipakulong ang mga nagnakaw ng bilyones sa pondo ng flood control projects. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:46. Ang oras na yan ay hatid Flash Report. Flash Report!
Naku, dalawang politiko sa Northern Luzon hinihinalang mastermind sa illegal na paggawa ng sigarilyo sa Mexico, Pampanga. Wow! Abay, incorporators ng sigareta factory, kakasuhan din ng human trafficking. Grabe Wow, yan, mabigat lakay, dito, ha? oo. Sinong politiko ito? Mga mayor ba? Congressman? Senador? Gobernador? RH number 52. Sino sila? Edniel Parosa, please come in. Lakay at Sister L, Malapongo, kung ating ilarawan. Wow. Ito ating nakita dito sa loob ng compound na ito ng paggawa ng sigarilyo sa Mexico, Pampanga. Sapagkat maliban doon sa illegal at walang permit na operasyon, ay nabatid na yung unang 63 Pilipinong na-rescue dito sa lugar, pawang mga pinagtatrabaho ang walang kaukulang sahod. Hala? At kapilitan. Doon sa Grabe. kanilang kondisyones, yes, Lakay. Yun ang kondisyon ng ating mga kabayan dito. Ang ma-rescue ng Bureau of Customs at ng Philippine National Police CIDG nitong buwan ng Enero. At itong lugar kung saan tayo nakatayo ng live ngayong mga oras na ito, binabanggit ng ating otoridad, dalawang politiko sa Northern Luzon ang inihinalang hindi lang basta mastermind kundi financier itong malaking operasyon na ito. Yan mismo ang sinabi ng Interior Secretary John Vic Remulla kasabay ng kanyang inspeksyon dito sa pabrikang itinuturing na source ng mga smuggled na produktong nakikita hanggang sa mga sari-sari store sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bagamat ayaw nang magbanggit pa ng ibang detalye, tila nadulas lakay ang kalihim ng kanyang sabihin na mga congressman. Ito Naku. kanyang binabanggit. Wow. Congressman na naman. Dito sa operasyon na ito. Wow. Itong politiko na ito sa 4 na natukoy na incorporators, itong kumpanyang Samyang Global, nag-upa ng lupa dito sa Barangay Panipuan. Dalawa sa mga ito, Pilipino, dalawa naman ay Koreano at kasado ng ipasapina ng CIDG. Baliban sa Tarasos Agricultural Smuggling, dahil ang ating nabanggit, kakasuhan din ng human trafficking mga may-ari nitong pabrika dahil sa malapogo na paggulong at sa pilitang pagpapatrabaho sa higit 46 na Pinoy na kasamang na-rescue rito noong buwan ng Enero. Pakinggan natin si Secretary John Vic Remulla. Human trafficking. Kasi involuntary servitude. Hindi mo lang sweldo. Pinala dito. Tapos parang illegally detained. Illegally detained. Dito lang sila, hindi sila nakakalabas. Pinapakain lang sila. Parang ang sinabi 15,000 naman. Tapos may tirahan tsaka may pakain. So what are the chances na yung 10 pang iba, ganito rin ang kondisyon, yung trafficking? Hindi pa namin alam. Undergoing ang intelligence namin. Yung binabanggit na kaya Sister L doon sa aming usapan ni Secretary John Vic Remulla ay meron pa palang 10 ganitong klaseng factory sa iba't ibang bahagi ng bansa. Wow. At yan ay kasado pang i-raid ng CIDG sa mga susunod na pagkakataon. Of course, katawang ang Bureau of Customs. Dahil na inyong nakita sa mga video na ating ipinakita ngayon sa RHTV, ay kasama doon sa mga sinilip ng kalihim, maliban doon siyempre sa mga makinang ginamit para paggawa ng sigarilyo, ay yung mismong barracks kung saan tumuloy yung 60 Pilipino na rescue ng CIDG itong buwan ng Enero. Kaya So, pala- nandito pa yung Kaya pala sinasabi, Edniel, na bilyones, marami palang factory ito, hindi lang mga Hindi lang isa. Pampanga, hindi lamang dun sa saan yung isa? Batangas, oo. Tama lakay. Kung malala mo, dati ang usually mga balita natin ng smuggled cigarettes, itinatransport mula sa dagat o dinadaan dito sa ating mga pantalan o kakaibahin. Pero ngayon, nagulat tayo, mayroon palang mga factory dito pala mismo sa loob ng ating bakuran. Ginagawa itong mga ito. At saka, lakay, alam mo, ang malupit dyan, yung kwan, ikinukulo yung mga trabahador. Oo, at walang sweldo, ha? Tama, gaya nung inyong narinig sa tinig ni Secretary Remulla. Alam niyo, lakay at Sister L, bagamat mayroong dalawang politiko sa Northern Luzon ang sinasabing mastermind, yung Congressman, termino ni Secretary John Vic, yung pinaka-operasyon daw nito, o yung pera na nag-o-opera dito lakay, ay international. In fact, yung tip o yung info na nakuha ng PNP, DILG, ay galing daw lakay sa Singapore at Indonesia. At least para dito sa pabrikang ito. Yung sa 10 pa, na sinasabi rin ng kalihim na kanilang i-operate o soon to be na ma-operate, ay malalaman din kung konektado sila sa isang network lakay ng smuggling dito sa bansa. Ano yung kamo nang gagaling sa Singapore at Indonesia? Yung info lakay na na-receive ng PNP na yung intelligence report galing Singapore. Yung mukhang ganito lakay, yung lawak ng problema lakay nung smuggling dito sa bansa. Dito na ginagawa, pero yung paper o yung money trail
mukhang nanggagaling lakay sa international community. Ayan. Ano yung mga sigarilya na binebenta dito sa Pilipinas o ine-export din? Binebenta rin sa, pinapadala rin sa abroad? Kasama yan lakay doon sa mga nakitanong kanina at wala pang impormasyon na hawak yung PNP sa kung na-export din yung sigarilyo. Pero yung mga brand na binamagit natin, gaya nitong Tumon, yung Playboy na yan lakay, yung iba pang mga brand na yan, ay kalahati raw lakay ang presyo ng bintahan. Diretso doon sa mga tindahan, iba pa nga sari-sari store. At nagtataka yung ating pamahalaan dahil noong 2024 parang bilyones din yung nawala sa excise tax. Kayong marami yung mga ganito klase ng produkto na ibebenta hanggang doon sa mga lokal na sari-sari store. At ito nga yung resulta ng kanilang investigasyon na mayroon na palang hindi lang pag-aangkap ng smuggled cigarettes, pagawaan mismo ng illegal na produkto sa loob ng ating bakuran. Wow, Northern Luzon yan. Saan yan? Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, hindi, Central Luzon na pala yan. Taga saan sila? Sino sila kaya? Hindi na binanggit lang kayo, nakalihim, pero sabi niya, nadula siya doon sa kanyang huling statement, sinabi niya. Malalaman natin pagka nagpala ng kaso. Tama lakay. At sa ngayon, kahit yung 4 na incorporators lakay, actually, hindi pa nga nahuhuli o hindi pa accounted for. Isa pa lang inapapasabti na ng CIDG. Yung 3 ay ipapatawag pa lamang din ng PNP headquarters lakay at sister. Okay nga Rod, maraming salamat Edniel. Live mula rito sa Mexico, Pampanga, nakalista ang Customs Chief Ariel Nepomuceno at Interior Secretary John Vic Remulla. Ako pa rin si Edniel Parrosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat Edniel Parosa at congratulations kina Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang titindi ng intelligence na nakuha Ayan, grabe. Grabe Galing. Bumulaga ito lakay, bagong kontrobersya na naman ito. Sinabi mo Pero alamin mo natin ang report mula sa Senado. Hatawin na natin Senate Majority Block matatag at solido. Ayon po yan kay Senator Migs Zubiri. Detalye balita mo RH28 Raymond Adpaas. Laki Raymond. Elaine Mayor, lalong mas matatag ngayon ang majority block sa Senado sa pamuno ni Senate President Vicente Tito Soto III. Ito ang ibinida ng Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri matapos mabigo ang minorya na mapatalsik si Soto bilang Pangulo ng Senado. Napatunayan umano nila na nagkakaisa at hindi natitinag ang kanilang hanay sa mayorya. Ang susunod ay mag-focus na sila sa kanilang trabaho. Matapos ang bigong kudeta, nagsama-sama ang kanilang grupo para sa isang photo-op kahit na wala ang iba nilang mga kasamahan. Hindi nakakuha ng magic number na 13 ang grupo ni Senate Minority Leader Alan Peter Ivy Marcos para maagaw ang liderato ng Senado. Si Senator Loren Legarda ang inaluknak ang kanilang grupo na maging Senate President na kanya umanong tinanggihan. Ito si RH20, Raymond Mayor. Paano yung power sharing? Ilang buwan? Ilang taon? Ang pagkakaintindi ko yung pagkabanggit Miss SP Tito Soto kagabi Mayor, bago matapos ang 20th Congress, meaning either 27, year 27 or 28, pagbibigyan daw nila ng pagkakataon na maupo bilang Senate President si Senador Loren Legarda bago matapos itong kasalukuyang Kongreso na magtatapos ng June ng 2028. Ayan. Okay nga Rod. Maraming salamat Raymond. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Wala sa Senado, hatawin natin sa Kongreso, Miss Milky Rigunan. Let tuloy. Sister L. Kaya mo yan lakay dahil alam ko nagmamadali ka. Pero ito, liderato ni Speaker D na nanatiling matatag at nakatuon sa pagpapatupad ng mga reforma sa 28th Congress. Detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister L at lakay nakatitiyak si House Speaker Faustino Dizert sa kanyang pwesto dahil prioridad ng liderato ng Kamara ang pagpapatupad ng mga reforma sa halip ang mausapin ng change of leadership. Ito ang tiniyak ni House Majority Leader Sandro Marcos sa harap na maugong naman ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Ayon kay Marcos, suportado ng mga mababatas ang liderato ni Lee para maipatupad hindi lamang ang mga reforma sa Kamara, kundi maisulong ang mga priority measures ng administrasyon sa ilalim ng 20th Congress. Sabi ni Marcos,
Sa mga panahon ngayon, nakatutulong ang tahimik na paumuno ni D para para daw hindi madistract ang kamera sa mga ingay ng politika. Narito si House Majority Leader Sandro Marcos. As far as I'm concerned, everyone is confident and happy with the leadership of Speaker Boji. He has been steering the House through his own quiet brand of leadership, which is what I think the House needs now, and instituting the reforms that the House requires to show the Filipino people. Samantala, sinabi ni Marcos na nakuha ng suporta ang kanyang panukalang no work, no pay sa hanay mga miyembro ng Kongreso sa ilalim ng kanyang House Bill 7432. Ay pa kay Marcos, hindi naman sekreto na maraming pala absent sa Kamara at Senado, hindi nagpapakita sa mga committee hearing o hindi sumasali sa mga debate sa plenaryo. Katwiran ni Marcos, kapag marami na ikibahagi sa debate sa mga panukala, nakabubuo na magagandang batas para sa ating mga kababayan. Nilinaw din ni Congressman Marcos na walang sinisingle out ang kanyang bill matapos sagutin kung ito ba ay patama kay Senator Ronald Bato de la Rosa na ilang buwan ng absence sa Senado pero sumusweldo pa rin. Ako si Milky Riguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Rigunan. Mukhang safe na si Speaker Boji D, ha? Paano yan, Congressman Ronnie Puno? Ay, Congressman Brian Yamsuan, good morning. Malungkot yata dahil ang kanyang BFF ay nasa Portugal. Ay, good morning din sa mga, three-cornered fight pala ang laban sa 2nd District ng Antipolo City. Talaga lakay? Sino pa yung isa? Yes, ang kalaban ni Konsehala LJ Sumulong sa pagkakongresista sa binakante ni delayed Congressman Romy Acop ay si Dr. Bong Acop. Ayan, konsehal din yata ito. Anak ba ito lakay? Yes, ni anak Kong ni Acop? Kong Acop, Romy Acop. At si Bukal Nilo Leble. Ayan, tatlo silang maglalaban sa pagkakongresista. At tinatawagan na calling all the alumni of Trinity University of Asia High School batch 1976 for the Golden Jubilee Alumni Homecoming sa February 21. For details, please call Miss Janet Ortiz, batch President sa 0945-516-7235. At yan nakabuhan natin palatuntunang damdaming bayan. He ain't heavy. He's my brother. Ako po si Deo Macalma. Sister L po, Elaine Apit. Stay safe. God bless po. Operasyon Tulong susunod na Wonder Woman, Miss May Binauhan. Ay, Buddy Uberas, good morning Parikoy. Ayan. Oras, eksakto. Lagi sakto. 10:08.